Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo na naaapektuhan ng tatlong pangunahing sistema ng panahon at isang paparating na low pressure area. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang epekto ng hanging amihan na magdudulot ng maulap na papawirin at mga pag-ulan sa malawak na bahagi ng timog at gitnang Luzon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Quezon, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, at buong Mindoro Region, pati na rin ang kanilang mga kalapit na probinsya. Dahil dito, lubos nating pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng ulan. Kung lalabas po kayo ng inyong tahanan, ugaliing magdala ng payong o panangga laban sa biglaang pagbuhos ng ulan at matinding sikat ng araw. Sa kabilang dako, inaasahan nating magkaroon ng maaliwalas na panahon sa Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Ilocos Region, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, at Nueva Ecija. Gayunpaman, pagdating ng tanghali at hapon, makakaranas pa rin ng bahagyang pag-ulap na papawirin na minsan ay sinasamahan ng katamtamang pag-ulan, lahat pa rin ay dulot ng hanging amihan. Para sa nalalabing bahagi ng Luzon, lalo na sa Bicol Region, patuloy pa rin ang epekto ng sistema na tinatawag na shear line. Makakaranas ng malakas na pag-ulan ngayong araw ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Marinduque, at Romblon. Lubos nating pinaghahanda ang mga kababayan doon sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar at iba pang epekto ng malalakas na ulan na idudulot ng shear line. Panahon sa Palawan at Visayas, epekto ng easterlies. Sa Palawan at karamihan ng Visayas, inaasahan nating magkaroon ng maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit may bahagyang tsansa ng katamtamang pag-ulan. Mas mataas ang tsansa ng ulan sa silangang bahagi ng Visayas dahil sa isang nakikita nating cloud cluster na magdudulot ng pag-ulan kapag ito ay nakatapat sa rehiyon ngayong araw. Partikular na makakaranas ng pag-ulan sa tanghali at hapon ang Leyte, Biliran, Samar, Northern Samar, at Eastern Samar. Lagay ng panahon sa Mindanao. Sa buong Mindanao, inaasahan nating magkaroon ng maaliwalas na panahon sa umaga. Ngunit pagdating ng hapon at gabi, makakaranas ng maulap na papawirin at mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang mga probinsya ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Sa kasalukuyan, may nakataas na gale warning sa Batanes kung saan inaasahan nating magkaroon ng mga alon na aabot sa 2.8 hanggang 5 metro ang taas. Dahil dito, ipinagbabawal ang anumang uri ng aktibidad sa dagat sa nasabing lugar. Sa mga nalalabing bahagi ng seaboard ng bansa, magiging light to moderate naman ang lagay ng panahon. Bukod sa tatlong sistema ng panahon na nakakaapekto sa bansa, mayroon din tayong isang low pressure area na namumuo sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Sa kasalukuyan, nananatili ito sa kanyang lokasyon at may dala itong mga pag-ulan at thunderstorm, ngunit walang direktang epekto sa bansa. Gayunpaman, dahil sa pagpasok nito sa ating Tropical Cyclone Information Domain, may posibleng ito ay lumakas at maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng PAGASA, ang LPA ay posibleng lumapit sa ating bansa, kaya lubos na nating pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan para sa anumang magiging epekto nito. At yan po ang pinakamalaking at pinakabagong update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Ingat po tayong lahat, maging handa sa lahat ng oras at maraming salamat sa inyong panahon. God bless po sa ating lahat.